Ang mga gawa, 11 na kabanata. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila ay sinabi niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya?" At sinabi nila sa kanya, Hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo." At sinabi niya, "Kung gayoy, saan kayo binautismuhan?" At sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." At sinabi ni Pablo, "Nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatwid bagay kay Jesus." At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. At silang lahat ay may 12 lalaki. At siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan, na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Datapwat na magsipagmatigas ang ilan at ayaw magsipaniwala, na pinagsasalitaan ng masama ang daan sa harapan ng karamihan, ay umalis siya sa kanila at inihiwalay ang mga alagad na nangangatwiran araw-araw sa paaralan ni Tirano. At ito'y tumagal sa loob ng 2 taon, anupat ang lahat ng mga nagsisitahan sa Asya ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Anupat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit, at nawawala sa kanila ang mga sakit, at nagsisilabas ang masasamang espiritu. Datapwat, ilan sa mga Hudyong pag-alagala na nagsisipagpalayas ng masasamang espiritu ay nagsipangahas na sambitlain ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi, "Ipinamamanhi ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo." At may 7 anak na lalaki ang isang eskeba na Hudyo, isang pangulong saserdote, na nagsisigawan nito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, "Nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapwat, sino-sino kayo?" At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila, at sila'y kanyang natalo, at nadaig sila. Anupat nagsitakas sila sa bahay na yaon ng mga hubot-hubad at mga sugatan, at nahayag ito sa lahat, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego, na nangananahan sa Efeso, at sinidlan silang lahat ng takot, at pinakadakila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami rin naman sa mga nagsisampalataya na nagsidating, na ipinahahayag at isinasaysay ang kanilang mga gawain. At hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng magika ay nagsipagtipon ng kanilang mga aklat at pinagsusunog sa paningin ng lahat, at kanilang binilang ang halaga niyaon, at nasumpungang may 50,000 putol na pilak. Sa gayoy, lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ay ipinasya ni Pablo sa Espiritu nang matahak na niya ang Macedonia at ang Akaya, na pumaroon sa Jerusalem, na sinasabi, "Pagkapanggaling ko roon, ay kinakailangan makita ko naman ang Roma." At nang maisugo na niya sa Macedonia ang 2 sa nagsisipaglingkod sa kanya, na si Timoteo at si Erasto, siya rin ay natirang ilang panahon sa Asya. At halos ng panahong yaoy, may nangyaring hindi mumunting kaguluhan tungkol sa daan, sapagkat may isang taong nangangalang Demetrio, panday pilak, na gumagawa ng malilit na damba ng pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday, na sila'y kanyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa. At sinabi, "Mga Ginoo, talastasin ninyo na magsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito."
At inyong nakikita at naririnig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asya, ay nakaakit ang pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. At hindi lamang may panganib na mawalang kapurihan ang hanap buhay nating ito, kundi naman ang templo ng dakilang Diyosa Diana ay mawawala ng halaga at hanggang sa malugso ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asya at ng sanglibutan. At nang marinig nila ito'y nangampuno sila ng galit at nangagsigawan na nagsipagsabi, "Dakila ang Diana ng mga taga-Epeso." At napuno ng kaguluhan ang bayan at pinagkaisa nilang lusubin ang dulaan na sinunggaban ni Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga-Macedonia, nakasama ni Pablo sa paglalakbay. At nang inakala ni Pablo na pasukin ang mga tao, ay hindi siya tinulutan ng mga alagad. At ang ilan din naman sa mga puno sa Asya, palibhasa ay kanyang mga kaibigan, ay nangagpasugo sa kanya at siya'y pinakausapang huwag siyang pumaroon sa dulaan. At ang iba nga'y sumisigaw ng isang bagay, at ang iba-iba naman, sapagat ang pulong ay nasa kaguluhan at hindi maalaman ng karamihan kung bakit sila nangagkatipon. At kanilang inilabas si Alejandro sa karamihan, at siya itinutulak ng mga Hudyo sa dakong harap, at inihudyat ang kamay ni Alejandro, at ibig sana magsanggalang sa harapan ng bayan. Datapwat, nang matalastas nilang siya'y Hudyo, ay nangagkaisang lahat na mga sigawan sa loob ng halos ng 2 oras. Dakila ang Diana ng mga Efeso. At nang mapatahimik na ang kalihim bayan ang karamihan, ay kanyang sinabi, "Kayong mga lalaking taga-Efeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang bayan ng mga Efeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng larawang nahulog mula sa Jupiter? Yamang hindi nga maikakaila ang mga bagay na ito, ay dapat kayo magsitahimik at huwag magsigawa ng anumang bagay na madalian, sapagat dinala nyo rito ang mga taong ito na hindi mga manloloob sa templo, ni mga mamumusong man sa ating Diyosa. Kung si Demetrio nga at ang mga panday na kasama niya ay mayroong anumang sakdal laban sa kaninuman, ay bukas ang mga hukuman at may mga prokonsul, bayanin niyong mga sakdal ang isa't isa. Datapwat, kung may iniuusig kayo sa ano pa mang ibang mga bagay, ay mahahatulan sa karaniwang kapulungan. Sapagat totoong nanganganib tayo na nangakasakdal tungkol sa pagkakagulo sa araw na ito, palibhasa ay walang anumang kadahilanan, at tungkol dito ay hindi tayo makapagbibigay sulit tungkol sa pagkakatipong ito. At nang siya'y makapagsalitang gayon, ay pinalis niya ang kapulungan.